Okay? And she very good attitude. I spoke to her. She said, okay, Mr. Nawat, I like your organization. I am happy for the third runner-up. Okay, I understand everything and smile. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell Lahat ng mga comments nyo sa akin, mga messages nyo, gets ko yan lahat. Okay, so finally guys, ayan na, kinurunahan na nga po ang kauna-unang MGI All-Star winner from Colombia, Vanessa Pulgarin. Congratulations! And of course, first runner-up, si Ghana, si Faith, and from Vietnam, congratulations! Congratulations guys! Yeah! So inyong napanood mga kapolitika itong mga clip video ni Jojo Bragais dito sa kanyang social media dahil siya po yung ating pag-uusapan para sa vlog na ito at yung si Michelle D at si Atisa Manalo na kung saan ay kinausap na di umano ni Nawat na sumali dito sa MJ All-Star 2nd Edition. So in this video is atin pong pag-uusapan itong magiging meron kasing post itong si Jojo Bragais dito sa kanyang social media na kung saan ay palaisipan at sinubukang hulaan ng ating mga netizen, mga kapolitika, na ang sabi daw ay baka siya na yung hawak ng Miss Grand Philippines na matunog itong si Jojo na siya yung maging susunod na National Director at franchise holder ng pageant ni Nawat. Dahil kitang-kita nyo naman ngayon, very close sila dito sa Miss Grand. At in fact, itong si Jojo Bragais ay isa sa mga pinakamalaking sponsor dito sa pageant ni Nawat, itong Jojo Bragais shoes, kasi ganoon naman kasi talaga mga kapolitika ang gusto ni Nawat. Kinakailangan na nag-aakyat ng malaking contribution dito sa kanyang mga pageant. So gustong-gusto niya itong si Jojo Bragais dahil malaki ang kanyang contribution dito sa kanyang mga beauty contest. At katulad na lang itong pag-sponsor dito sa mga sinusuot na mga kandidata, yung Jojo Bragais shoes. So matunog ngayon na itong si Jojo ay magiging National Director at franchise holder ng Miss Grand Philippines at ng MJ All-Star. So ikakasa na rin po yung MJ All-Stars Philippines plus yung Reina Hispano-Americano. Baka tatlong National Director itong hawakan ni Jojo Bragais dito sa beauty pageant competition. So anyway mga kapolitika, tayo is hindi naman disagree or hindi naman tayo tumututol kung ito yung kanilang desisyon dahil nasa pag-uusap naman yan, nasa term and conditions naman nila kung sila ay nagkakasundo na magiging business partner sila dahil ang Pilipinas nga ay malakas ang industriya pagdating sa mundo ng beauty pageant. So tayo is para sa atin okay pag si Jojo Bragais yung hawak ng tatlong beauty pageant na ito. Okay, so yun po ang aking mag-reaction. At samantala mga kapolitika, dito naman po sa meron kasing balita na ito daw si Michelle D at si Atisa Manalo ay kinausap na ni Nawat na either isa sa kanila is sasali dito sa MJ All-Stars dahil gustong-gusto at paboritong-paborito daw ni Nawat itong si Atisa Manalo dahil talagang gustong-gusto ni Nawat mga kapolitika yung popularity. Okay, yung popular at the same time mapasikat yung kanyang beauty pageant. Yun kasi ang gusto niya, kinakailangan na mag-contribute rin at merong ambag kumbaga dito sa kanyang negosyo kasi business-minded itong si Nawat. So gustong-gusto niya either itong si Michelle D, although meron siyang mga kontrobersiya lately in the past, pero hindi maipagkakailan na sikat pa rin itong si Michelle D. At dito naman po kay Atisa Manalo is hindi naman may pagkakailan na talagang sobrang sikat niya rin doon sa Miss Universe 2025. So ito yung gusto ni Nawat mga kapolitika na either isa sa kanila, dapat isa lang daw yung ipapadala ng Pilipinas ayon sa ating mga netizen para daw pag magbotohan is hindi daw mahati yung atensyon. So sabi dito sa post, MMD asked Papa Nawat if possible ang sandwich victory. Back to back win. Papa Nawat likes Atisa and asked her to join MJ All-Stars. If these two will get our support, napakalakas ng laban nila. Both have the machinery, solid fan base and popularity. For All-Stars, isa lang ang ipadala just like Vietnam this edition para hindi mahati ang boto. Atisa, isa pa. MMD, di pa tapos.
So nasa kanila mga kapolitika kung sasali sila dito sa MJ All-Star, but I believe itong si Michelle D ay all out na dito sa sa MJ All-Star second edition, dahil kung makakasampa man lang siya ng top 5 ay upgrade ito sa kanya, kasi kahit pa sabihin natin na baguhan pa itong MJ All-Star, meron pa rin itong touch ng Miss Grand at makilala sila. Kung makapasok siya sa top 5 ay upgrade ito doon sa kanyang naging placement sa Miss Universe during her time, dahil nga top 10 lang siya. So kung dito is makakasampa siya ng top 5 ay malaking malaking achievement na. At of course makaka-gain rin po siya ng solid fan base at ng mga pageant supporters mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so advantage rin po ito kay Michelle D, pero sinasabi nga natin kung meron man tayong gusto na sumali sana is si Iliana na lang. Pero kung sasali itong si Michelle D ay okay na rin mga kapolitika. Okay, so yun po. At dito naman kay Atisa Manalo, kung tayo po ba ay pabor na siya ay sasali, I believe na malaki na ang naging achievement ni Atisa doon sa Miss Universe 2025. Pero kung sasali siya mga kapolitika, kasi sabi nga natin naghahanap ng star itong MJ All-Star. So apparently is akma-akma ito kay Atisa Manalo. Ang problema lang po dito ay talagang yung sabotuhan, dahil nga talagang mapapabagsak ka talaga ng salapi ng pera para dito sa mga pabotohan nila. Pero pag star quality ay pasok na pasok itong si Atisa Manalo. Pero we also believe na talagang sinarado na ni Atisa ang pinto dito sa mundo ng beauty pageant. So hindi natin alam kung sino yung makakapagkumbinsi sa kanya. Okay, but for me ay talagang malaki ng achievement ni Atisa at wala na siyang dapat pang patunayan pa. Okay, so yun mga kapolitika ang aking mag-reaction at mag-comment. Ano po ang inyong masasabi dito sa mga nanghihikayat di umano kay Atisa Manalo at kay Michelle D na sumali dito sa MJ All-Stars? Kayo po ba mga kapolitika ay pabor? At ano rin po ang inyong masabi dito na si Jojo Bargais na di umano ang hawak dito sa MJ All-Stars Philippines at Miss Grand Philippines? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Today is Erin Day for me, and on a day like this, I don't like to wear much makeup, but I make sure not to skip my lips because I like to have a little bit of color on my face. And this one on me right now is the Time Foria lip stain in the shade Futura. What I like about this product is it's lightweight, it's transfer proof, it also is very low maintenance because you apply it once and it stays on the whole day. So let me know if you've also tried this product and which shade is your favorite.